Sa tahimik na baryo ng San Agustin, halos magkakakilala ang lahat ng naninirahan. Hindi man mayaman ang lugar, sagana naman ito sa pagkakaisa. Tuwing umaga maririnig ang tila sabayang pagtahol ng mga aso, tilaok ng mga manok, at tawanan ng mga batang papasok sa paaralan. Sa gitna ng baryo ay naroon ang maliit na karinderyang pag-aari ni Aling Nena. Si Aling Nena ay 50 taong gulang na biyuda. 10 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa na si Mang Lito dahil sa matinding karamdaman. Mula noon, siya na lamang ang nagsikap upang buhayin ang kanilang nag-iisang anak na si Rosa, na nooy nag-aaral pa lamang sa kolehiyo sa kalapit na bayan. Hindi naging madali ang buhay para kay Aling Nena. Araw-araw ay madaling araw siyang bumabangon upang mamalengke. Pagkatapos ay agad siyang magluluto ng iba't ibang putahe tulad ng adobo, sinigang, ginataang gulay, pritong isda at tinolang manok. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, kakaunti lamang ang bumibili sa kanyang karinderya. May ilan na nagsasabing masarap naman ang kanyang pagkain, ngunit wala itong kakaibang lasa na magpapabalik sa mga tao araw-araw. Mas pinipili ng marami ang bagong bukas na karinderya sa kabilang kanto na mas malaki at mas moderno ang pwesto. Madalas na umuuwi si Aling Nena na maraming natitirang ulam. Pinagkakasya na lamang nila ni Rosa ang mga ito sa kanilang hapunan at almusal kinabukasan. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Aling Nena sa kanilang maliit na kusina, napabuntong hininga siya. Hanggang kailan kaya ganito ang buhay namin? Mahina niyang naibulong sa sarili. Napatingin siya sa lumang kalan na gamit pa nila noong nabubuhay ang kanyang asawa. Katabi nito ang ilang kaldero at kawali na matagal ng kupas ang kinang. Lumabas siya ng bahay upang magpahangin. Habang naglalakad sa bakuran, napansin niyang tila may nakalitaw na bahagi ng isang palayok sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Hindi niya ito gaanong pinansin noong una, inakala niyang isa lamang itong lumang paso. Ngunit kinabukasan, habang nagwawalis siya, muli niya itong nakita. Nagtaka siya, lumapit siya at dahan-dahang hinukay ang paligid gamit ang lumang asarol. Makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan niyang nahukay ang isang malaking palayok na yari sa makapal na luwad. Bagaman matagal na itong nakabaon sa lupa, kapansin-pansing buo pa rin ito. Wala itong bitak ni gasgas. Pinunasan niya ang makapal na alikabok at putik. May nakaukit sa gilid nito ang mga kakaibang simbolo na hindi niya maunawaan. Dati na kaya itong narito? Tanong niya sa sarili. Hindi niya matandaang may ganoong palayok sa kanilang bakuran. Dinala niya ito sa kusina at hinugasan ng mabuti. Lalo siyang namangha nang mapansing tila kumikinis ang ibabaw nito habang nababasa ng tubig. Parang bagong gawa ang palayok kahit napakatagal nitong nakabaon sa lupa. Nang gabing iyon ay bumisita ang matanda nilang kapitbahay na si Aling Cora. Napansin agad nito ang palayok. Saan mo nakuha iyan? Tanong nito. Nahukay ko lang sa ilalim ng puno. Tahimik na pinagmasdan ni Aling Cora ang palayok. May kung anong pagtataka sa kanyang mukha. Parang pamilyar ang hugis nito. Bakit po? Noong bata pa ako, may kwento ang lola ko tungkol sa isang palayok na nagbibigay ng pambihirang biyaya sa taong may mabuting puso. Napangiti si Aling Nena. Naku, alamat lang siguro iyon. Maaring alamat nga. Pero sabi nila, hindi raw ito gumagana sa taong sakim. Napatawa si Aling Nena. Kung ganoon wala akong dapat ipangamba. Nagpaalam si Aling Cora ngunit tila may iniwang palaisipan sa isip ni Aling Nena. Kinabukasan ay nagpasya siyang gamitin ang lumang palayok sa pagluluto ng kanyang espesyal na adobo. Maingat niyang inilagay ang karne, bawang, sibuyas, toyo, suka, paminta, at dahon ng laurel. Habang kumukulo ang ulam, napansin niyang kakaiba ang samyo nito. Mas mabango ito kaysa sa karaniwan. Hindi niya iyon gaanong pinansin. Inisip niyang baka dahil lamang sa bagong palayok. Nang maluto ang adobo ay kumuha siya ng kaunting sabaw upang tikman.
Pagdampi pa lamang nito sa kanyang dila ay agad siyang napahinto. Hindi siya makapaniwala. Pareho lamang naman ang kanyang ginamit na sangkap. Pareho rin ang paraan ng pagluluto. Ngunit ang lasa ay higit na mas malinamnam, mas balanse, at tila may init na nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa bawat subo. Napailing siya. Paano nangyari ito? Hindi niya maipaliwanag. Dinala niya ang ulam sa kanyang maliit na karinderya. Maya-maya ay dumating ang unang customer, si Mang Ben, na bihirang magbalik sa kanyang tindahan. Umorder ito ng adobo. Tahimik itong kumain. Pagkatapos ng ilang subo ay napatingin ito kay Aling Nena. Nena, oh? Ikaw ba talaga ang nagluto nito? Oo naman. Bakit parang ibang-iba ang lasa ngayon? Napangiti lamang si Aling Nena. Hindi niya rin alam ang isasagot. Makalipas ang ilang minuto ay dumating pa ang ilang mamimili. Isa-isa nilang tinikman ang adobo. Lahat sila ay nagulat. May ilan pang nagdagdag ng kanin. May umorder pa ng iuuwi sa kanilang pamilya. Pagsapit ng tanghali, unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naubos ang lahat ng kanyang nilutong ulam. Nakatayo lamang si Aling Nena habang pinagmamasdan ang bakanteng mga bandehado. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o magtataka. Pag-uwi niya sa bahay, napatingin siyang muli sa lumang palayok. Tahimik lamang itong nakapatong sa ibabaw ng kalan. Ngunit sa kanyang puso ay nagsisimulang mabuo ang isang tanong. Karaniwang palayok lamang ba talaga ito? O may taglay itong hiwagang hindi pa niya nauunawaan? Mula nang maubos ang lahat ng kanyang nilutong adobo, nagbago ang takbo ng mga araw para kay Aling Nena. Hindi na siya umuuwi na may bitbit na maraming natirang pagkain. Sa halip, halos wala nang matira sa kanyang karinderya pagsapit ng tanghali. Gayunman, hindi niya ipinagmalaki ang nangyari. Sa kanyang isip ay maaaring nagkataon lamang ang lahat. Marahil ay nagustuhan lamang ng mga mamimili ang timpla ng kanyang ulam noong araw na iyon. Kinabukasan ay muli siyang nagluto, ngunit sa pagkakataong ito ay sinigang na baboy ang kanyang inihanda. Gaya ng dati, ang parehong sangkap lamang ang kanyang ginamit. Ang kaibahan lamang ay muli niyang iniluto ang lahat sa lumang palayok na nahukay niya sa ilalim ng puno ng mangga. Habang kumukulo ang sabaw, muling kumalat sa buong kusina ang napakabangong amoy. Hindi ito matapang ngunit sapat upang mapalingon ang sinumang makararaan sa kanilang bahay. Napahinto si Rosa sa pagbabasa ng kanyang mga aklat. Inay, parang iba ang bango ng niluluto mo. Napangiti si Aling Nena. Pareho lang naman ang mga sangkap. Lumapit si Rosa at sumilip sa palayok. Parang ang linaw ng sabaw. Tumango lamang si Aling Nena. Nang maluto ang sinigang ay muli niya itong tinikman. Muli siyang namangha. May tamis ang gulay, sapat ang asim ng sabaw at malambot ang karne. Tila bawat sangkap ay lalong lumitaw ang tunay nitong lasa. Hindi pa rin niya iyon maipaliwanag. Maaga siyang nagtungo sa kanyang karinderya. Hindi pa man sumasapit ang 7:00 ng umaga ay may ilang mamimili ng naghihintay. Aling Nena, may adobo po ba ngayon? Wala ngayon. Sinigang ang ulam. Sige po, tikman namin. Isa-isang nagsidating ang mga tao. May mga driver ng tricycle, may mga guro, may mga magsasaka, may mga empleyadong patungo sa bayan. Pagkatapos nilang kumain, ay halos pare-pareho ang kanilang sinabi. Napakasarap. Parang lutong bahay noong bata pa kami. Ang gaan sa pakiramdam ng sabaw. Babalik kami bukas. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng pila sa maliit na karinderya ni Aling Nena. Napangiti si Rosa habang tinutulungan ang kanyang ina sa pagsisilbi. Nanay, mukhang sumisikat na ang karinderya natin. Napabuntong hininga si Aling Nena. Huwag muna tayong magpakampante, baka bukas wala na ulit. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa mga sumunod na araw, ay lalong dumami ang kanilang mga suki. May mga bumibiyahe pa mula sa kalapit na baryo upang matikman ang kanyang mga luto. Unti-unting kumalat ang balita.
Sinasabi ng mga tao na may kakaibang sarap ang bawat pagkain ni Aling Nena. Hindi lamang masarap. Kapag nakakain daw sila, ay tila gumagaan ang kanilang pakiramdam. Mas nagkakaroon sila ng sigla sa pagtatrabaho. Mas masarap ang kanilang tulog sa gabi. Hindi ito himala sa katawan, kundi tila isang ginhawang hindi maipaliwanag. Habang lumalakas ang kanilang kita, nanatiling simple ang mag-ina. Hindi sila bumili ng mamahaling gamit. Una nilang inayos ang tumutulong bubong ng kanilang bahay. Pinalitan ng sirang kalan, bumili ng ilang bagong bangko para sa mga costumer. Naglagay rin sila ng maliit na bubong sa harap ng karinderya upang hindi mainitan ang mga kumakain. Masayang-masaya ang mga mamimili, ngunit hindi lahat ay natutuwa. Sa kabilang kanto ng baryo ay naroon ang malaking karinderya ni Aling Marta. Matagal na itong kilala sa San Agustin. Ngunit mula nang sumikat ang karinderya ni Aling Nena, ay halos kalahati ng kanyang mga customer ang lumipat. Habang pinagmamasdan niya ang mahabang pila sa tapat ng maliit na karinderya, unti-unting nabuo ang inggit sa kanyang puso. Ano bang meron sa luto niya? Bulong niya. Hindi siya makapaniwalang ang dati niyang halos walang customer na kapitbahay ay ngayon ang pinipilahan ng buong baryo. Isang hapon ay nagpanggap siyang mamimili. Tahimik siyang pumila. Umorder siya ng ginataang gulay. Pagkatapos ng unang subo ay napahinto siya. Hindi niya inaasahang tunay ngang napakasarap ng pagkain. Hindi ito labis sa alat. Hindi rin matamis. Sakto lamang ang bawat timpla. Parang may kakaibang init na nagbibigay ng kasiyahan sa bawat subo. Tahimik siyang umuwi. Ngunit sa halip na humanga, lalo lamang siyang nainggit. Hindi pwedeng mas mahusay siya kaysa sa akin. Mula noon ay palihim niyang binantayan ang karinderya ni Aling Nena. Napansin niyang iisang lumang palayok lamang ang palaging ginagamit nito sa pagluluto. Isang umaga ay nakita niyang maingat na nililinis ni Aling Nena ang naturang palayok bago magsimulang magluto. Nagkaroon ng malaking pag-uusisa si Aling Marta. Bakit parang iyon lang ang gamit niya? Hindi niya alam na iyon ang mismong palayok na nahukay sa bakuran. Samantala, si Aling Nena ay nagsimula ring magtaka. Napansin niyang kahit gaano karami ang kanyang ilagay na pagkain sa palayok, pantay pa rin ang pagkakaluto. Hindi kailanman nasusunog ang ilalim, hindi rin madaling lumamig ang pagkain. Isang gabi ay matapos niyang hugasan ng palayok, napansin niyang tila may bahagyang liwanag na lumitaw sa mga ukit nito. Napapikit siya. Inakala niyang namalikmata lamang siya. Muli niyang tiningnan. Nawala na ang liwanag. Hinaplos niya ang mga kakaibang simbolong nakaukit sa gilid. Hindi pa rin niya maintindihan ang kahulugan ng mga iyon. Ngunit ramdam niya na may lihim na unti-unti pa lamang nagpapakilala sa kanya. At kasabay ng pagdami ng kanilang biyaya ay tila may paparating ding pagsubok na susukat sa kabutihan ng kanyang puso. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang naging kilala ang maliit na karinderya ni Aling Nena. Hindi na lamang mga taga San Agustin ang dumarayo upang tikman ang kanyang mga luto. Maging ang mga tao mula sa mga karatig baryo ay naglalakbay pa upang makakain sa kanyang munting tindahan. Sa kabila ng pagdami ng kanyang kinikita, hindi nagbago ang kanyang pag-uugali. Nanatili siyang mapagkumbaba at magalang sa lahat ng kanyang kostyumer. Kung may isang matandang walang sapat na pera, pinapakain pa rin niya ito. Kung may batang nagugutom, binibigyan niya ito ng libreng pagkain. Napapansin ito ng buong baryo. Talagang mabait si Aling Nena, madalas sabihin ng mga tao. Pinagpapala siya dahil marunong siyang magbahagi. Isang maulang umaga, habang abala ang lahat sa pagkain sa karinderya, may isang matandang lalaki na dumating. Mahaba ang kanyang puting balbas, luma ang kanyang suot na damit, at may dala siyang tungkod na yari sa matigas na kahoy. Tahimik siyang naupo sa isang sulok. Lumapit si Aling Nena. Ano po ang ihahain ko sa inyo, tatay? Ngumiti ang matanda. Ano mang mayroon ka?
Isinilbi ni Aling Nena ang pinakamasarap na ulam sa araw na iyon kasama ang mainit na kanin at isang basong tubig. Tahimik na kumain ang matanda. Hindi siya nagsalita hanggang sa maubos niya ang lahat ng pagkain. Pagkatapos ay inilapag niya ang kutsara at tinidor. Napakasarap. Maraming salamat po. Inilabas ng matanda ang isang maliit na supot. Nang buksan niya ito ay iilang barya lamang ang laman. Ito na lamang ang natitira sa akin. Ngunit umiling si Aling Nena. Huwag na po kayong magbayad. Nagulat ang matanda. Bakit? Mas mahalaga pong mabusog kayo kaysa makatanggap ako ng bayad. Tahimik na pinagmasdan ng matanda ang kanyang mukha. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi pa rin nagbabago ang iyong puso. Nagtaka si Aling Nena. Hindi ko po kayo kilala. Hindi nga. Tumayo ang matanda. Bilang kapalit ng iyong kabutihan may sasabihin ako. Tahimik na nakinig si Aling Nena. Ingatan mo ang palayok. Nanlamig siya. Paano ninyo nalaman? Ngumiti lamang ang matanda. Hindi lahat ng lumang bagay ay karaniwang kagamitan. Lalong nagtaka si Aling Nena. Huwag mong hayaang manaig ang kasakiman sa iyong puso. Bakit po? Sapagkat ang biyayang ibinibigay ng palayok ay hindi para sa mayabang. Napayuko si Aling Nena. Ang tunay na hiwaga nito ay hindi nasa luwad. Saan po? Nasa puso ng taong gumagamit. Tahimik ang buong paligid. Tila maging ang hangin ay huminto sa paghihip. Basta't nananatili kang tapat, magiging pagpapala ang palayok. At kung hindi, unti-unting nawala ang ngiti ng matanda. Darating ang araw na magiging karaniwang palayok na lamang ito. Pagkasabi niyon ay dahan-dahan siyang naglakad palabas. Naiwan si Aling Nena na puno ng mga tanong, mabilis siyang sumunod sa matanda. Ngunit paglabas niya ng karinderya ay wala na itong bakas. Mahaba at tuwid ang kalsada, wala siyang nakitang tao. Parang naglaho na lamang ang matandang lakbay. Nang gabing iyon ay hindi mapakali si Aling Nena. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ng matanda. Habang nililinis niya ang mahiwagang palayok, muli niyang napansin ang mga ukit sa gilid nito. Sa pagkakataong iyon ay tila mas malinaw ang mga ito. Hindi pa rin niya mabasa ang kahulugan, ngunit wari, unti-unti siyang inuunawa ng palayok. Samantala, mula sa bintana ng kanyang bahay ay palihim siyang pinagmamasdan ni Aling Marta. Napansin nitong tila napakahalaga ng lumang palayok kay Aling Nena. Hindi maaaring ordinaryong palayok lang iyon. Mula sa kanyang isip ay nagsimulang mabuo ang isang mapanganib na balak. Kung hindi niya matatalo si Aling Nena sa pagluluto, hahanapin niya ang lihim ng tagumpay nito. At kung kinakailangan, aagawin niya ang mahiwagang palayok upang mapasa kanya ang biyayang ipinagkakaloob nito. Hindi pa alam ni Aling Nena na ang pinakamabigat na pagsubok ay hindi magmumula sa kahirapan, kundi sa kasakiman ng isang taong handang gawin ang lahat upang makuha ang hindi para sa kanya. Mula nang dumating ang matandang lakbay at magbigay ng babala, naging higit na maingat si Aling Nena sa pag-aalaga sa mahiwagang palayok. Hindi niya ito ipinagmamalaki at hindi rin niya ikinukwento kanino man ang tungkol sa kakaibang mga pangyayari. Para sa kanya, sapat nang magpatuloy siya sa tapat na pamumuhay at gamitin ang biyayang natanggap upang makapagbigay ng masarap at abot kayang pagkain sa mga tao. Lalong dumami ang kanyang mga suki. Maging ang mga naglalakbay patungong bayan ay dumaraan muna sa kanyang karinderya upang mag-almusal o mananghalian. Ang maliit na tindahang dati halos walang bumibili ay naging isa sa pinakadinadayo sa San Agustin. Ngunit habang lumalawak ang magandang balita tungkol kay Aling Nena, lalo namang lumalaki ang inggit na bumabalot sa puso ni Aling Marta. Araw-araw niyang binibilang ang kakaunting customer sa kanyang karinderya. Madalas ay kalahati ng kanyang nilulutong pagkain ang hindi nabebenta. Hindi niya matanggap na ang babaeng dati niyang minamaliit ay ngayon ang pinupuri ng buong baryo. Isang gabi tinawag niya ang kanyang pamangkin na si Joel. May ipagagawa ako sa iyo. Ano po iyon, tiya?
Gusto kong malaman kung ano ang lihim ni Aling Nena. Lihim? Oo, hindi maaaring ganyan na lang kasarap ang kanyang mga luto. Nag-alinlangan si Joel. Baka naman mahusay lang talaga siyang magluto. Umiling si Aling Marta. Hindi ako naniniwala. Ilang araw na nagmasid si Joel sa karinderya ni Aling Nena. Napansin niyang isang lumang palayok lamang ang palaging ginagamit nito. Tuwing matapos magluto ay maingat itong hinuhugasan at inilalagay sa isang sulok ng kusina. Pagbalik niya ay agad niyang ibinalita ang kanyang nakita. Tiya, ang lumang palayok lang talaga ang kakaiba. Napangiti si Aling Marta. Iyon nga ang hinihintay kong marinig. Kinagabihan habang mahimbing ang tulog ng mag-inang Aling Nena at Rosa. Dahan-dahang lumapit sina Aling Marta at Joel sa kanilang bahay. Tahimik ang buong baryo. Tanging huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Maingat nilang binuksan ang maliit na bakod. Hindi man lamang tumahol ang mga aso na tila ba may pumipigil sa mga ito. Unti-unti silang lumapit sa kusina. Sa liwanag ng buwan ay nakita nila ang lumang palayok na nakapatong sa ibabaw ng kalan. Kunin mo na, bulong ni Aling Marta. Nanginginig ang kamay ni Joel habang inaabot ang palayok. Ngunit nang mahawakan niya ito, bigla niyang naramdaman ang matinding init. Ay, napabitiw siya. Anong nangyari? Napakainit, tiya. Imposible. Hindi naman ginagamit ngayon. Lumapit si Aling Marta at siya mismo ang humawak sa palayok. Ngunit pagdampi pa lamang ng kanyang mga daliri ay tila may dumaloy na matinding init sa kanyang mga kamay. Napaatras siya. Hindi siya napaso, ngunit hindi niya kayang hawakan ang palayok. Pinilit niyang muli. Sa pagkakataong iyon ay tila lalo itong bumigat. Parang nakabaon sa mismong kalan ang palayok. Hindi man lamang ito gumalaw kahit kaunti. Hatakin mo. Utos niya kay Joel, sabay nilang hinila ang palayok. Ngunit nanatili itong nakapirme. Habang pilit nila itong iniaangat ay biglang bumukas ang pinto ng kusina. Nataranta silang dalawa. Lumabas si Rosa na may hawak na lampara. Sino yan? Nagkatinginan sina Aling Marta at Joel. Agad silang tumakbo palabas ng bakuran. Hindi na sila lumingon hanggang makarating sa kanilang bahay. Kinabukasan ay ikinuwento ni Rosa ang nangyari sa kanyang ina. Tingin ko po, may nagtangkang magnakaw. Tahimik na napatingin si Aling Nena sa mahiwagang palayok. Hindi niya ito sinuri upang tingnan kung may sira. Sa halip ay marahan niya itong hinaplos. Salamat, mahina niyang bulong, bagaman hindi niya alam kung kanino niya iyon sinasabi. Hindi niya sinabi kahit kanino ang kanyang hinala. Ayaw niyang magkaroon ng alitan sa baryo. Samantala hindi mapakali si Aling Marta. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari noong gabi. Paano naging napakainit ng palayok? Wala naman itong apoy. Hindi rin niya maunawaan kung bakit tila hindi nila ito naiangat kahit magkasama silang humihila. Unti-unting nagsimulang pumasok sa isip niya ang sinabi ng mga matatanda noon pa man, may mga bagay na hindi maaaring kunin sa pamamagitan ng puwersa. May mga biyayang kusang ibinibigay, ngunit hindi maaaring agawin. Sa kabila nito ay hindi pa rin nawala ang kanyang pagnanais na mapasa kanya ang palayok. Sa halip ay lalo pa siyang naging determinado. Habang si Aling Nena naman ay walang kamalay-malay na may panibagong panganib na papalapit, tahimik niyang ipinagpatuloy ang pagluluto para sa mga taong umaasa sa kanyang munting karinderya. Hindi niya alam na ang tunay na kapangyarihan ng mahiwagang palayok ay hindi lamang kayang magbigay ng pambihirang lasa sa pagkain, kundi kaya rin nitong kilalanin kung sino ang may malinis na puso at sino ang pinaghaharian ng kasakiman. Lumipas ang mga araw matapos ang nabigong tangkang pagnanakaw sa mahiwagang palayok. Hindi na muling nagpakita ng anumang kahina-hinalang kilos si Aling Marta. Sa paningin ng mga taga San Agustin, tila normal lamang ang lahat. Ngunit sa kanyang puso ay patuloy na nag-aalab ang pagnanais na malaman ang tunay na lihim ng palayok. Samantala,
lalo pang umunlad ang karinderya ni Aling Nena. Dahil sa dumaraming bumibili, kinailangan na niyang magdagdag ng ilang mesa at pangko. Nagtayo rin siya ng maliit na silong sa harap ng tindahan upang hindi mainitan o maulanan ang mga costumer. Gayunpaman, nanatiling pareho ang kanyang mga presyo. Marami ang nagsabi sa kanya na maaari na niyang taasan ang halaga ng kanyang mga pagkain dahil sa dami ng bumibili. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga sangkap, lumapit si Mang Ben. "Nena, kung ako ang nasa kalagayan mo, dinoble ko na ang presyo ng mga ulam." Napangiti si Aling Nena. "Sapat na ang kinikita namin. Ayokong mawala ng pagkakataong makakain ng mga mahihirap." Napailing si Mang Ben. "Kakaiba ka talaga." Hindi nagtagal ay dumating ang isang babaeng may bitbit na 2 maliliit na bata. Halatang pagod at gutom ang mga ito. Ang kanilang mga damit ay luma at kupas na. Mahinahong nagsalita ang babae. "Aling Nena, pasensya na po. May maipapakain po ba kayo sa mga anak ko? Wala po kasi akong maibabayad ngayon." Tahimik na tumingin si Aling Nena sa mag-iina. Kita niya ang panghihina ng 2 bata. Hindi na siya nagdalawang isip. "Umupo kayo." Kumuha siya ng 3 pinggan at nilagyan ng mainit na kanin, tinolang manok, gulay at sabaw. Nang makita ng mga bata ang pagkain ay agad silang napangiti. Tahimik silang kumain, ngunit makikita sa kanilang mga mukha ang labis na kasiyahan. Nang matapos silang kumain ay lumapit ang babae kay Aling Nena. "Maraming salamat po. Hindi ko po ito malilimutan." "Huwag kang mag-alala. Kapag nakaahon ka na sa buhay, iyon naman ang ipasa mo sa ibang nangangailangan." Tumulo ang luha ng babae habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Marami sa mga customer ang nakasaksi sa tagpong iyon. Lalong tumaas ang paggalang nila kay Aling Nena. Kinagabihan, habang hinuhugasan niya ang mahiwagang palayok, napansin niyang muli itong nagkaroon ng banayad na liwanag. Mas malinaw iyon kaysa sa mga nauna niyang nakita. Hindi na siya natakot. Sa halip tila nakaramdam siya ng kapayapaan. Nang sandaling iyon ay tila mas luminaw ang isa sa mga ukit sa gilid ng palayok. Bagaman hindi niya mabasa ang mga simbolo, wari may isang mensaheng unti-unting sumisibol sa kanyang isipan. Ang biyaya ay dumarami kapag ito'y ibinabahagi. Napahinto siya. Hindi niya alam kung tunay ba niyang narinig ang mga salitang iyon o nabuo lamang sa kanyang isip. Ngunit ramdam niya ang katotohanan ng mensahe. Mula noon ay nagpasya siyang magluto ng kaunti pang dagdag na pagkain araw-araw. Hindi upang kumita ng higit, kundi upang may maipamigay sa mga matatandang walang pamilya, sa mga batang kapos sa pagkain at sa mga biyaherong walang sapat na baon. Hindi nagtagal ay napansin ng buong baryo ang kanyang kabutihan. May mga taong nag-aalay ng libreng gulay mula sa kanilang taniman. May mga mangingisdang nagbibigay ng sariwang isda. May mga magsasakang nagdadala ng bagong aning bigas bilang pasasalamat. Lalong sumigla ang kanyang karinderya. Hindi dahil sa mahiwagang palayok lamang, kundi dahil ang kabutihan ni Aling Nena ay unti-unting naging kabutihan ng buong baryo. Samantala, mula sa bintana ng kanyang bahay ay pinagmamasdan iyon ni Aling Marta. Hindi niya maunawaan kung bakit tila lalo pang dumarami ang biyayang dumarating kay Aling Nena. Hindi lang ang palayok ang dahilan, bulong niya sa sarili. Ngunit agad niyang itinaboy ang isiping iyon. Mas madali para sa kanya na sisihin ang mahiwagang palayok kaysa tanggapin na ang tunay na pinagmumulan ng pagpapala ay ang kabutihang ipinapakita ni Aling Nena sa kapwa. Sa gabing iyon ay muli siyang gumawa ng isang pasya. Kung hindi niya maagaw ang palayok sa pamamagitan ng lakas, hahanapan niya ito ng ibang paraan. At sa kanyang bagong binabalak, hindi lamang ang palayok ang malalagay sa panganib, kundi maging ang pangalan at dangal ni Aling Nena. Pagkatapos ng kanyang nabigong pagtatangka na maagaw ang mahiwagang palayok, nag-isip si Aling Marta ng ibang paraan. Napagtanto niyang hindi niya maaaring makuha ang palayok sa pamamagitan ng puwersa.
Kaya naisip niyang sirain na lamang ang tiwala ng mga tao kay Aling Nena. Isang umaga, habang nagkukumpulan ang ilang kababaihan sa may poso ng baryo, lumapit si Aling Marta. "Narinig ba ninyo ang balita?" tanong niya. Napatingin sa kanya ang mga babae. "Anong balita?" "May kakaiba raw na nangyari sa karinderya ni Aling Nena." "Ano naman yon?" Nagkunwari siyang nag-aalinlangan. "Wag na nga." "Hindi, sabihin mo na." Huminga siya ng malalim. "Sabi ng isang kakilala ko, may ginagamit daw siyang palayok na may kapangyarihang hindi pangkaraniwan." Nagkatinginan ang mga babae. "Kapangyarihan? Hindi kaya kulam iyon?" Nagkibit balikat si Aling Marta. "Hindi ko rin alam. Pero, hindi ba kayo nagtataka kung bakit bigla sumarap ang lahat ng kanyang niluluto?" Mabilis na kumalat ang usap-usapan. Kinahapunan ay marami na ang nagbubulungan sa buong San Agustin. May nagsasabing may engkanto raw na tumutulong kay Aling Nena. May nagsasabing may mahika ang kanyang kusina. May ilan pang natakot at nagpasyang huwag munang kumain sa kanyang karinderya. Napansin agad ni Aling Nena ang malaking pagbabago. Kung dati ay mahaba ang pila, ngayon ay iilan lamang ang kanyang costumer. Tahimik niyang tinanggap ang sitwasyon. Hindi siya nagtatanong. Hindi rin siya nagalit. Pagsapit ng hapon ay dumating si Mang Ben. "Nena." "Oo, Mang Ben. May naririnig akong usap-usapan." "Narinig ko na rin." "Bakit hindi mo ipagtanggol ang sarili mo?" Ngumiti si Aling Nena. "Kung alam kong wala akong ginagawang masama, hindi ko kailangang makipagtalo." Napailing si Mang Ben. "Pero nasisira ang pangalan mo." "Ang katotohanan ay hindi nawawala kahit gaano pa ito pagtakpan." Tahimik na tumango si Mang Ben. Kinabukasan ay may isang batang lalaki ang dumating sa kanyang karinderya. Payat ito at mukhang ilang araw nang hindi nakakakain ng maayos. "Nay, pwede po bang makahingi ng sabaw?" Ngumiti si Aling Nena. "Hindi lang sabaw." Nilagyan niya ng kanin, gulay, at isda ang isang pinggan. "Busugin mo ang iyong tiyan." Nakita iyon ng ilang taong dumaraan. Isa sa kanila ay nagsabi, "Kung masama ang taong iyan, bakit siya nagbibigay ng libreng pagkain?" Unti-unting nagsimulang magduda ang mga tao sa mga tsismis. Makalipas ang 2 araw, isang malakas na bagyo ang dumaan sa San Agustin. Maraming bahay ang nasiraan ng bubong. May mga pamilyang nawalanan ng pagkain. May mga magsasakang nalunod ang mga pananim. Kinabukasan, hindi nagatubili si Aling Nena. Ginamit niya ang mahiwagang palayok upang magluto ng napakaraming lugaw at tinolang manok. Kasama si Rosa, nilibot nila ang baryo upang mamigay ng mainit na pagkain sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Wala silang siningil kahit 1 piso. Nang makita ito ng mga tao, marami ang naantig. Maging ang mga dating naniwala sa tsismis ay nahiya. Kung tunay siyang masamang tao, bakit siya ang unang tumulong? Tanong ng isang matanda. Nagpa siya ang ilang kabataan na tumulong sa pamimigay ng pagkain. May mga magsasakang nagbigay ng sariwang gulay. May mga mangingisdang nagbigay ng huling isda. Ang buong baryo ay nagtulungan. Sa gitna ng abalang iyon, napansin ni Rosa ang mahiwagang palayok. Kahit ilang ulit na itong pinaglulutuan, tila hindi nauubusan ng init. Ang bawat lugaw na inilalabas dito ay nananatiling mainit at sapat para sa lahat. Hindi niya iyon binanggit sa kanyang ina. Ngunit lalo siyang naniwala na may pambihirang biyayang taglay ang palayok, samantala si Aling Marta ay tahimik na nakatanaw mula sa kanyang bahay. Nakita niya kung paano muling nagtiwala ang mga tao kay Aling Nena. Ang mga tsismis na siya mismo ang nagpakalat ay tila hangin lamang na mabilis naglaho. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng bahagyang pagsisisi. Ngunit hindi pa rin niya kayang aminin ang kanyang pagkakamali. Sa halip, mas lalo niyang inisip kung paano niya makukuha ang mahiwagang palayok. Hindi niya alam na habang patuloy niyang pinipili ang inggit at kasakiman, lalo namang inilalayo ng kapalaran sa kanya ang biyayang pilit niyang inaangkin.
Samantala si Aling Nena ay nanatiling tahimik at mapagbigay. Walang kamalay-malay na ang pinakamahalagang lihim ng mahiwagang palayok ay malapit ng tuluyang mabunyag. Makalipas ang ilang araw matapos ang pananalasa ng bagyo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo ng San Agustin. Muling nagbukas ang mga tindahan, nagsibalik sa bukirin ang mga magsasaka at muling napuno ng tawanan ang mga lansangan. Sa karinderya ni Aling Nena ay mas marami na namang dumarating na customer. Hindi lamang dahil sa masarap niyang pagkain, kundi dahil nakita ng mga tao ang kanyang kabutihan noong panahon ng kanilang pangangailangan. Hindi niya kailanman ipinagmalaki ang kanyang ginawa. Para sa kanya, ang pagtulong ay hindi dapat ipinagbibili o ipinagyayabang. Isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nagising si Aling Nena upang maghanda ng mga sangkap para sa pagluluto. Tahimik ang buong bahay. Habang inilalagay niya ang mga rekado sa mahiwagang palayok, napansin niyang muling kumikinang ang mga ukit sa paligid nito. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na lamang simpleng liwanag ang kanyang nakita. Unti-unting nabuo ang malinaw na mga salita sa gilid ng palayok. Napahinto siya sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang binasa ang mga salitang tila kusang lumitaw. Ang biyayang ito ay para lamang sa pusong marunong magmahal, magbahagi at maging tapat. Napalunok si Aling Nena. Kasunod nito ay lumitaw pa ang isa pang pangungusap. Kapag nanaigang kasakiman, mawawala ang hiwaga. Tahimik niyang hinaplos ang palayok, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay tila may kakaibang kapayapaang dumaloy sa kanyang puso. Naalala niya ang matandang lakbay na minsang nagsabi na ang tunay na hiwaga ay wala sa palayok kundi nasa puso ng gumagamit nito. Ngayon ay unti-unti na niyang nauunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Hindi nagtagal ay dumating si Rosa sa kusina. "Nanay, kanina pa ba kayo gising?" Ngumiti si Aling Nena. "Oo. Marami pa tayong lulutuin ngayon." Hindi na niya ikinuwento ang kanyang nakita. Nais muna niyang manatiling mapagpakumbaba. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, ay patuloy pa ring nababalot ng pag-aalala si Aling Marta. Palugi na ang kanyang karinderya. Halos wala nang pumapasok na customer. Minsan ay buong araw siyang naghihintay, ngunit iilan lamang ang bumibili. Napaupo siya sa isang sulok at napaluha. Hindi niya alam kung paano magsisimulang muli. Nang araw ding iyon ay dumating si Mang Ben. "Aling Marta, ano iyon? Isara mo muna ang tindahan mo." "Bakit? Pagod ka na?" Hindi siya sumagot. "Alam mo ba kung bakit maraming bumabalik kay Aling Nena?" "Dahil sa palayok," umiling si Mang Ben. "Hindi. Tingnan mo kung paano niya tratuhin ang mga tao. Tingnan mo kung paano siya tumulong nung bagyo. Tingnan mo kung paano siya ngumiti kahit maliit lang ang kinikita noon." Tahimik na yumuko si Aling Marta. Ngayon lamang nagsimulang tumimo sa kanyang isip ang mga salitang iyon. Habang nag-iisip siya, may isang batang babae ang lumapit sa kanyang karinderya. "Tiya, pwede po bang makahingi ng tubig? Dati ay baka itinaboy niya ang bata." Ngunit ngayon ay iba ang kanyang naramdaman. Kumuha siya ng malamig na tubig at isang pirasong tinapay. "Inumin at kainin mo ito." Masayang nagpasalamat ang bata bago umalis. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nakaramdam si Aling Marta ng gaan sa kanyang dibdib. Samantala kinagabihan ay muling nilinis ni Aling Nena ang mahiwagang palayok. Habang pinupunasan niya ito ay tila narinig niyang bumubulong ang hangin. Hindi malinaw ang mga salita. Ngunit sapat upang ipaunawa sa kanya na ang bawat kabutihang ginagawa niya ay siyang nagpapalakas sa biyayang nasa palayok. Napangiti siya. Hindi na niya hinangad pang malaman kung sino ang lumikha nito o paano ito nagkaroon ng hiwaga. Sapat nang alam niyang ang biyaya ay dapat gamitin sa tama. Sa kabilang bahay naman ay tahimik na nakaupo si Aling Marta. Unti-unti niyang naunawaan na ang tagumpay ni Aling Nena ay hindi bunga ng swerte lamang. Ito ay bunga ng kabutihang matagal na niyang ipinagkait sa kapwa.
At sa kauna-unahang pagkakataon, naisip niyang baka hindi ang palayok ang dapat niyang baguhin ang may-ari, kundi ang sarili niyang puso. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanilang kwento, sapagkat may isang matandang hindi pa muling nagpapakita at dala niya ang huling pagsubok na magpapasya kung mananatili ba ang hiwaga ng palayok o tuluyan na itong magiging isang karaniwang sisidlan ng luwad. Lumipas ang ilang linggo matapos mabuksan kay Aling Nena ang tunay na lihim ng mahiwagang palayok. Patuloy niyang ginamit ang biyayang iyon hindi upang yumaman, kundi upang makapagbigay ng masarap at abot kayang pagkain sa sinumang nangangailangan. Lalo pang umunlad ang kanyang karinderya, ngunit nanatiling payak ang kanilang pamumuhay ni Rosa. Hindi sila nagtayo ng malaking restaurant. Hindi rin sila bumili ng mamahaling kagamitan. Ang bawat labis na kinikita ay ginagamit nila sa pagpapagawa ng paaralan, pagbili ng gamot para sa matatanda, at pagtulong sa mga pamilyang kapos sa buhay. Dahil dito, lalo siyang minahal ng mga taga San Agustin. Isang maaliwalas na umaga, habang naghahanda si Aling Nena ng mga sangkap para sa tanghalian, may isang matandang lalaki ang dumating sa kanyang karinderya. Nang makita niya ito, ay agad niya itong nakilala. Ito ang parehong matandang lakbay na minsang nagbabala sa kanya tungkol sa mahiwagang palayok. Ngumiti si Aling Nena. "Maligayang pagdating po, tatay." Ngumiti rin ang matanda. "Mukhang marami nang nagbago. Salamat po sa Diyos. At sa iyong mabuting puso." Pinaupo niya ang matanda at agad na naghain ng mainit na pagkain. Tahimik lamang itong kumain. Matapos maubos ang lahat ay tumingin ito kay Aling Nena. "Hindi ka ba napagod sa pagtulong?" Umiling siya. "Hindi po." "Hindi ka ba nang hinayang sa perang ipinamimigay mo?" "Hindi rin po." "Bakit?" Dahan-dahang sumagot si Aling Nena. "Noong mahirap kami, may mga taong tumulong sa amin kahit wala rin silang gaanong maibigay. Ngayon pong pinagpapala kami, nais ko lamang ibalik ang kabutihang natanggap namin." Nakangiting tumango ang matanda. "At ang palayok? Aalagaan ko po ito hanggat kaya ko." "Hindi mo ba gustong gamitin ang hiwaga nito upang yumaman pa?" Napangiti si Aling Nena. Ang sapat na kabuhayan ay higit na mahalaga kaysa sa labis na kayamanan. Natahimik ang matanda. Maya-maya ay tumayo ito. "Handa ka na." "Handa sa ano po?" Ngunit hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay hiniling niyang makita ang mahiwagang palayok. Dinala siya ni Aling Nena sa kusina. Tahimik nitong pinagmasdan ang lumang palayok. Pagkatapos ay marahan niyang ipinatong ang kanyang palad sa ibabaw nito. Biglang kumislap ang mga ukit sa buong paligid ng palayok. Nagliwanag ang buong kusina sa loob lamang ng ilang sandali. Napaatras si Rosa na nooy papasok pa lamang. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Unti-unting naglaho ang liwanag. Ngunit may isang malaking pagbabago. Nawala ang lahat ng kakaibang simbolong nakaukit sa palayok. Muli itong naging isang payak na palayok na yari sa luwad. Nagulat si Aling Nena. "Tatay, ano pong nangyari?" Ngumiti ang matanda. "Naganap na ang layunin nito. Hindi ko po naiintindihan. Ang hiwaga ng palayok ay hindi ibinibigay habang buhay. Kailan po ito nawawala? Kap natutunan na ng may-ari ang pinakamahalagang aral." Napatingin si Aling Nena sa palayok. "Kung gayon, wala na po ba itong kapangyarihan? Ang hiwagang nasa palayok ay natupad na. Lahat ng dapat nitong ituro ay natutuhan mo na." Napaluha si Aling Nena. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Napagtanto niyang hindi ang palayok ang dahilan ng kanyang kabutihan. Sa halip, ang palayok lamang ang gumabay upang makita niya ang tunay na halaga ng pagbabahagi, katapatan at pagmamahal sa kapwa. Bago tuluyang umalis ang matanda, ay iniabot niya kay Aling Nena ang isang maliit na butil ng palay. "Itanim mo ito." "Ano po ito?" "Isang paalala." "Na ano po?" Ang bawat biyaya ay nagsisimula sa isang maliit na kabutihan. Pagkasabi niyon ay dahan-dahan siyang naglakad palabas ng karinderya.
Mabilis siyang sinundan ni Rosa. Ngunit paglabas nito ay wala na ang matanda. Parang muli itong naglaho na parang hangin. Tahimik na bumalik si Rosa sa loob. Magkasama nilang pinagmasdan ni Aling Nena ang simpleng palayok. Hindi na ito kumikinang. Hindi na rin ito naiiba sa ibang gamit sa kusina. Ngunit kapwa nila alam na ang pinakamahalagang hiwaga nito ay mananatili sa kanilang mga puso magpakailanman. Hindi pa nila alam na ang pagbabagong iyon ang magiging simula ng isang bagong kabanata, hindi lamang sa kanilang buhay kundi maging sa puso ng isang taong matagal na ring naghahanap ng kapatawaran. Pagkatapos ng mahiwagang pangyayaring naganap sa kusina, nagpatuloy ang buhay ni na Aling Nena at Rosa na tila walang nagbago. Ang lumang palayok ay nanatili sa ibabaw ng kalan, ngunit wala na itong kakaibang liwanag o mga ukit. Isa na lamang itong payak na palayok na yari sa luwad. Sa unang buong pagkakataon mula nang mahukay niya ito, nakaramdam si Aling Nena ng kaunting pangamba. Magiging masarap pa kaya ang mga luto ko? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan maaga siyang nagtungo sa palengke. Bumili siya ng sariwang gulay, isda, karne at mga rekado. Pag-uwi niya ay inihanda niya ang lahat ng sangkap at muling ginamit ang lumang palayok. Tahimik siyang nagluto. Wala nang kakaibang liwanag. Wala nang pambihirang samyo na dati niyang napapansin. Nang maluto ang ulam, ay dahan-dahan niya itong tinikman. Napapikit siya. Napangiti siya pagkaraan ng ilang sandali. Masarap pa rin ang kanyang luto. Hindi man ito katulad ng himalang dati niyang nasaksihan, taglay pa rin nito ang init ng pagmamahal at pag-aalaga na lagi niyang inilalagay sa bawat pagkain. Napawi ang kanyang pag-aalala. Nang magbukas ang karinderya, dumating ang kanyang mga suki. Isa-isang tumikim ang mga ito. Masarap pa rin, Aling Nena. Parang mas lalo ngang gumaan ang lasa. Wala pa ring tatalo sa luto mo. Napuno ng tuwa ang kanyang puso. Naunawaan niyang ang hiwaga ng palayok ay maaaring nawala, ngunit ang mga aral na itinuro nito ay nanatili sa kanya. Ang kanyang sipag, tiyaga at pagmamahal sa pagluluto ang tunay na dahilan kung bakit patuloy na bumabalik ang kanyang mga costumer. Samantala si Aling Marta ay dumating isang umaga sa karinderya. Tahimik siyang nakatayo sa labas. Nang makita siya ni Aling Nena, ay agad niya itong nilapitan. Magandang umaga. Nahihiyang ngumiti si Aling Marta. May sasabihin sana ako. Halika, maupo ka. Umupo siya, ngunit hindi agad nakapagsalita. Maya-maya ay napaluha siya. Patawarin mo ako. Tahimik lamang na nakinig si Aling Nena. Inggit ang nanaig sa akin. Ako ang nagpakalat ng masasamang balita tungkol sa iyo. Ako rin ang nagtangka kunin ng palayok. Yumuko siya. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Hindi sumagot si Aling Nena sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang kamay ni Aling Marta. Pinapatawad na kita. Napatingala si Aling Marta. Totoo ba? Tumango si Aling Nena. Ang galit ay walang naidudulot na mabuti. Muling napaluha si Aling Marta. Maaari pa ba akong magsimulang muli? Oo. Hanggat may kabutihan sa puso ng tao, laging may pagkakataong magbago. Mula noon ay nagsimulang magbago si Aling Marta. Inayos niya ang kanyang karinderya. Mas naging magalang siya sa kanyang mga costumer. Natuto siyang ngumiti. Kapag may mahirap na dumadating, binibigyan niya ito ng libreng sabaw o kanin. Unti-unti ring bumalik ang kanyang mga mamimili. Hindi dahil sa inggit, hindi dahil sa paligsahan, kundi dahil nakita ng mga tao ang tunay na pagbabago sa kanyang pagkatao. Mas lalo pang naging maayos ang samahan ng mga taga San Agustin. Nagkaroon sila ng mga pagtitipon kung saan ang bawat pamilya ay nagdadala ng kani-kanilang pagkain upang pagsaluhan ng lahat. Palaging kabilang sa mga naghahanda sina Aling Nena at Aling Marta. Hindi na sila magkaribal. Magkaibigan na sila. Madalas pa silang nagtutulungan sa pagluluto kapag may pista o handaan sa baryo. Habang pinagmamasdan iyon,
Ni Rosa, napangiti siya. Naalala niya ang araw na nahukay nila ang lumang palayok. Kung hindi dahil doon, marahil ay hindi nila natutuhan ang napakaraming aral tungkol sa kabutihan, pagpapatawad at pagbabahagi. Ngunit may isang bagay na nanatiling palaisipan. Sino nga ba talaga ang matandang lakbay at saan siya nagmula? Ang tanong na iyon ay sasagutin sa huling kabanata ng kanilang kwento. Lumipas ang maraming buwan matapos ang pagbabagong naganap sa baryo ng San Agustin. Ang dating maliit at tahimik na pamayanan ay naging kilala sa mga karatig bayan hindi lamang dahil sa masasarap na pagkain, kundi dahil sa pagkakaisa at kabutihang ipinapakita ng mga naninirahan dito. Patuloy na dinarayo ang karinderya ni Aling Nena. Gayunman, hindi na siya kailanman naghangad ng higit pang kayamanan. Ang bawat araw ay nagsisimula sa pasasalamat at nagtatapos sa pagbabahagi ng biyayang kanyang tinatanggap. Naging katuwang na rin niya si Rosa sa pamamahala ng karinderya. Natuto itong magluto sa parehong paraan ng kanyang ina. Hindi lamang gamit ang tamang sangkap, kundi may kasamang pagmamahal, paggalang at malasakit sa bawat taong kakain. Minsan, habang naglilinis sila ng kusina, napatingin si Rosa sa lumang palayok. Nay, itatapon na ba natin ito? Matanda na rin naman. Napangiti si Aling Nena. Hindi. Bakit po? Ito ang nagpapaalala sa atin na ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa dami ng pera. Tumango si Rosa. Maingat nilang inilagay ang palayok sa isang malinis na estante sa loob ng kanilang bahay. Hindi na ito ginagamit sa pagluluto araw-araw, ngunit nanatili itong pinakamahalagang alaala ng kanilang pamilya. Isang umaga, may isang batang lalaki ang dumating sa karinderya. Halatang pagod ito at marumi ang kasuotan. Lola, pwede po bang makahingi ng kahit kaunting pagkain? Ngumiti si Aling Nena. Halika anak, umupo ka. Pinaghainan niya ang bata ng mainit na lugaw, pritong isda at isang basong tubig. Masayang kumain ang bata. Pagkatapos ay yumuko ito bilang pasasalamat. Babalik po ako kapag kaya ko nang magbayad. Ngunit bago ito tuluyang makaalis, may isang matandang lalaki ang lumapit at hinawakan ang balikat ng bata. Nang mapatingin si Aling Nena ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ang matandang iyon ay ang parehong matandang lakbay na ilang ulit na niyang nakita noon. Ngumiti ito sa kanya. Lumapit si Aling Nena. Tatay, kayo po. Tumango ang matanda. Huling pagkakataon na nating magkikita. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung sino kayo. Mahinang natawa ang matanda. Hindi mahalaga kung sino ako. Mahalaga ang dahilan kung bakit ako dumating. Tahimik na nakinig si Aling Nena. Noong unang panahon ang palayok na iyon ay ipinagkatiwala sa mga taong may mabubuting puso. Iisa lamang ang layunin nito. Turuan ng tao na ang kabutihan ay mas mahalaga kaysa sa kayamanan. Napatingin si Aling Nena sa lumang palayok na nakatanaw mula sa bintana ng kanilang bahay. Natupad na nito ang kanyang tungkulin. Tumango ang matanda. Oo, ngayon ikaw na ang magpapatuloy sa hiwagang hindi na kayang gawin ng palayok. Nauunawaan ko na po. Ang hiwaga ay nasa ating mga gawa. Ngumiti ang matanda. Iyan ang pinakamahalagang aral. Pagkasabi nito ay hinawakan niya ang kamay ng batang lalaki. Sabay silang naglakad palayo sa karinderya. Saglit lamang silang natakpan ng mga punong kahoy sa gilid ng daan. Nang muling tumingin si Aling Nena, ay wala na silang dalawa. Parang naglaho silang parang hamog sa umagang tinamaan ng sikat ng araw. Hindi na muling nakita pa ng sino man ang matandang lakbay. Lumipas ang mga taon, naging mas maunlad ang San Agustin. Nagkaroon ng mas maraming hanap buhay. Mas dumami ang mga batang nakapag-aral. Mas naging matulungin ang mga tao sa isa't isa. Kapag may nagugutom, laging may handang magbahagi. Kapag may nawalan ng tahanan, sama-samang tumutulong ang buong baryo. At sa gitna ng lahat ng iyon, ay naroon pa rin ang maliit na karinderya ni Aling Nena. Hindi ito ang pinakamalaki. Hindi rin ito ang pinakamagara. Ngunit ito ang pinakaminamahal ng mga tao.
Sa bawat pagkaing inihahain ay naroroon ang pagmamahal na minsang itinuro ng mahiwagang palayok. Nang dumating ang panahon na si Rosa na ang namahala sa karinderya, ipinakita ni Aling Nena ang lumang palayok. Anak, huwag mong isipin na ito ang dahilan ng ating tagumpay. Hindi po ba? Umiling si Aling Nena. Ang palayok ay naging gabay lamang. Ang tunay na hiwaga ay ang pusong marunong magmahal, magpatawad, maging tapat, at magbahagi. Mahigpit na niyakap ni Rosa ang kanyang ina. Mula noon ay ipinagpatuloy niya ang mga aral na kanyang natutunan at sa bawat salinlahi ng kanilang pamilya ay naipapasa ang kwento ng isang lumang palayok na minsang nagdala ng himala sa isang simpleng karinderya, hindi dahil sa mahika ng luwad, kundi dahil sa mahikang nagmumula sa isang pusong puno ng kabutihan. Wakas.